February, hanggang February 2024, work lang yun guys. As in, wala akong ibang ginawa kundi mag-focus sa work. Kasi sobrang nakakapagod pala guys, maging nurse talaga guys. As in, hindi ko na-expect na ganun pala ang pagiging nurse. Hi guys, it's me, Ali. Oh my God, sobrang na-miss ko talagang mag-vlog ng ganito. I think yung last na nagkwento ako sa inyo is nung pagkapasa ko ng board exam, and then after that, puro na lang ako share ng reels, upload ng reels or mga short videos, tapos mga unboxings, di ba? So today, mag-share lang ako sa inyo, magkikwento ako kung ano yung mga nangyari after passing my board examination. And of course, mag-share din ako sa inyo ng mga tips kung paano. And I think now I'm ready to share everything. Kasi before, ayoko din ma-jinx, kaya hindi mo na ako gano'n nag-share. So, sana naintindihan nyo guys. Oh my God. Ayan. So, yeah. Sobrang nahihiya ako mag-vlog ngayon. I don't know. Ganito ba talaga kapag adulting? Parang minsan gusto mo na lang maging private person. Char. Pero, yeah. Share lang ko sa inyo kasi gusto ko lang talagang i-keep to as memory or like diary itong YouTube channel ko. And then para kapag tumanda ako, may mabalik-balikan ako, ganun. So, yeah. So, paano ba natin to umpisan yung pagkakwento ko? Yeah. After passing my board examination, I think that was November katapusan, 2022. Tama ba? 2022, 2023? 2022. Oh my God, sobrang tanda ko na. Ayan, 2022. And then, after ko mapasa yung board, kung hindi nyo pa pala nakikita yung video ko ng kwento ko about sa board examination, tapos etc. mga tips ganon, nasa description box lang. So, tignan nyo doon. Ayan, and then, yeah, after ko makapasa nun, nag-enroll ako sa driving school. In-enroll ako ng papa ko. Kaming dalawa ng kapatid ko sa driving school. So, currently, meron pa rin akong driver's license. Mag-expire pa siya sa 2027. Yan. So, kung gusto niyo mapanood kung paano yung process ng pagkuha ng non-pro driver's license sa Pilipinas, then nasa description box din yon. So, tignan nyo na lang. Mostly, ang ginawa ko lang talaga after ko makapasa is nag-enjoy lang talaga. As in, in-offeran ako ng magulang ko na mag-celebrate kami or like magkaroon ng celebration sa bahay namin, ganun. Pero ayoko talaga, nahihiya ako. Ayoko yung parang, basta gano'n, yung parang may tarpaulin, ganyan, tapos maghahanda ka, ganun. Medyo shy pa ako noon. Sabi ko, kami na lang ng friends ko. Kaya ang ginawa namin is nag-karaoke na lang kami. Ayan, mag-share ako sa inyo ng mga clips dyan. Ayan, with my close friends sa Pangasinan. So, around December, January, halos wala akong ginawa, guys. Parang, ninamnam ko lang talaga yung pagiging RN ko, like yung pagkapasa. Tinapos lang namin ni Chubby yung driving school. Nagda-drive na din talaga ako noong time na yon. Ayan. Tapos, ano pa ba? Nag-apply din ako, guys, ng mga pang-valid IDs para wala ng problema sa job application. Ano pa ba? Ayun lang, enjoy lang talaga, as in. Wala pa talaga sa utak ko yung mag-work, kanya wala pa. And nung January din, around, I think, January 20 or 17, I forgot, papakita ko na lang sa screen, oath-taking namin. So, ang pinili kong pag-oath-takenan is sa PICC, of course, kasi syempre, first board examination ko, ganyan. And syempre, gusto ko na din ma-experience dun sa PICC, kasi mostly dun ginaganap, di ba? Though meron naman places sa Pangasinan, ganyan, pero syempre, mas gusto ko sa PICC. So, dun ako nag-oath-taking, ayan. Tapos na! Registered nurses na! Ano pa ba mga ganap ko doon? Dyan, nung time na yun, guys, like, after January, ganyan, sobrang tabago talaga, guys. Nag-gain ako ng weight, nasa 55 kilograms yata ako, ganon. Sobrang ganda ng weight ko nun. Kasi goal ko talaga tumaba nun, as in. Ang sarap na wala kang iniisip na board exam, walang pag-aaral, ganon.
Kaya nakakataba talaga. Kain lang ako ng kain, ganyan. yung uniform ko nga, hindi nga magkasya. So, nagpagawa ko ng different uniform. Nag-skirt. So, dyan yung picture. Ayan. So, yeah. Yun lang naman yung mga ganap ko ng January. February, ayan, doon ako nag-start mag-attend ng mga free BCLS, ACLS, mga ganyan. Halos lahat ng free online courses tinake ko yon nung around February. Tapos, gala-gala din yon sa beach, ganyan. As in guys, puro gala doon. Online, buti nga may mga free online courses. So, at least kahit pa paano meron akong productive na nagagawa, ganyan. Yeah, nurse-related na nagagawa, ganun. Tapos, March, gala ulit yan. Tapos, biglaan din, nung March 2023, may Blackpink concert, diba? And then, sabi ko, gusto kong maka-attend ng concert. And then, of course, favorite ko kasi Blackpink na K-pop idols. So, sabi ko, kailangan makapunta ako ng concert, ganyan. So, in-encourage ko si Fred Mars, yung friend ko. And then, ayun, pumayag siya. So, kaming dalawa, umanali kami sa Blackpink concert. Actually, biglaan yun. Sold out na talaga siya nung around November yun. Pero, grinab ko talaga yung chance. Kasi merong nagbebenta ng mga tickets kasi hindi sila makaka-attend, ganyan. So, grinab na namin yun agad. Kahit na anong seats pa yan, as long as makapunta ka sa Blackpink concert and then maka-attend ako ng first ever concert experience ko. So, yeah. Very thankful ako sa experience na yan. Sobrang enjoy talaga. Kung hindi nyo pa napapanood yung Blackpink concert 2023, in-upload ko din yun dito sa YouTube channel ko. So, tignan nyo na lang sa description box. Ano pa? Ayun. After nung Blackpink concert, April, ayan, doon ako nag-start maghanap ng work, guys. Kasi medyo pressure na ako. Parang halos lahat nag-work na sila, ganyan. Tapos ako parang enjoy lang ako, ganyan. So, yun, doon ako nag-start maghanap ng work. And then, ang pinaka-first ko talaga na tawag doon, na goal is mag-work sa amin sa Pangasinan lang. Kasi of course, first practicality, pag pupunta pa ako Manila, magbayad pa ako ng kung ano-ano. Pag dito lang sa Pangasinan, dito lang naman ako sa parents ko, ganyan. So, yun ang gusto ko. Gusto ko makahanap ng work talaga sa Pangasinan, dito sa Pangasinan. So, ayun, buti na lang, nagsasabit-sabit lang ako ng mga papers, ganyan. And then, around May, June, ayan, doon ko rin nakilala yung jowa ko, guys, si Baby Engineer. Kung nagpa-follow pa kayo sa Facebook ko or sa Instagram ko, di ba, palagi akong nagpo-post about sa jowa ko, ganyan. Si Baby Engineer, lagi niyo akong inaasar sa yun. Doon ko siya nakilala. Doon na kami nag-start mag-chat-chat, gano'n. And then, doon na din ako nag-start mag-work, guys. Nung una sa office ako, public naman siya, like related pa rin siya sa nursing. And then, government, hindi ko lang tawag, government institution ba? Tama ba? Basta ganun. Office muna siya, and then buti na lang pinagbigyan ako, transfer ako sa public hospital. So, I'm very thankful. Thank you so much po, Doc. Mga colleagues ko dyan. Thank you po. Yeah. So, yun kasing goal ko talaga, guys, na mag-work sa public hospital. Kasi, of course, parang mas feel ko na nurse ako kapag nagsaserve ako sa public hospital dito sa Pilipinas, and then sa community ko pa. So, one goal achieved ko talaga yon. So, very thankful po talaga. Yeah, very thankful. Ayan. So, around July, August, September, October, November, December, January, February, hanggang February 2024, work lang yun, guys. As in, wala akong ibang ginawa kundi mag-focus sa work. Kasi sobrang nakakapagod pala, guys, maging nurse talaga, guys. As in, hindi ko na-expect na ganun pala ang pagiging nurse. As in, guys, parang mas gusto ko na lang matulog kaysa mag-vlog or kung ano-ano man or gumala, ganyan. As in, guys, gusto ko na lang humilata after work, ganun. And then kapag off ko, hilata na lang ang gagawin ko, ganun. As in, ang hirap maging nurse. Ewan ko, guys, parang ang hirap talaga maging nurse, guys. Kailangan talaga, like, passionate ka talaga, ganun. Or, like, gustong-gusto mo talaga mag-work para mag-stay ka sa pagiging nursing, ganyan. Sa pagiging nurse, ganun. Pero, in a heads up na kayo, guys. Mahirap talaga.
As in, pagod talaga. Super pagod. Pero so far na kaya naman. Ayan. So, sideline ko din no, nag-ano din ako, tawag din, nagpa-product reviews din ako, affiliates din ako, pero more on short reels na lang yung ginagawa ko. Tapos meron din akong online business din on the side, pero minsan hindi ko na din yun nahahawakan. Parang mostly ang focus ko lang talaga is work, ganun. Yeah. Parang sad. Ano pa ba? So, around March 2024, doon na kami nag-start maggala-gala ng jowa ko. So, nagpunta kaming Baguio noon. I think, hindi ko pa yata na-upload dito. Sobrang busy ko talaga. Pero baka short reels ko lang siya i-upload, hindi yung whole video. Depende kung may time ako. Ayan. Tapos, April, nag-100 Islands din kami ng jowa ko. I think i-upload ko din siya soon para naman alam ninyo, masulit ninyo yung pagpunta niyo sa Bolinao, sa 100 Islands. So, mag-share din ako ng tips sa inyo doon. Abangan niyo na lang, guys. And then, May, Zambales din. Kasi during that time, parang apakasikat ng Zambales nung May, around 2024, diba? So, or last 2023 to 2024, ganun. Parang, sabi ko, uy, gusto ko makapunta sa Zambales. Tapos, ayun, nagpunta kami sa Zambales. Mag-share din ako ng tips sa inyo dyan. Hindi ko pa rin siya maharap, guys, na ma-upload. I'm still busy pa rin. Ayan. Tapos, June, ayan, nung June na, meron ako nakitang ads about Singapore nurse, ganyan. So, trinay ko lang mag-send ng mga resumes, ganyan. And then, meron na din ako makakilala nun na nasa Singapore. So, sabi ko, uy, parang ang bilis ng process, So, trinay ko lang din. Kasi pinaka-goal ko talaga nun is USRN. Pero kasi, matagal daw yung processing, ganyan. So, hindi po muna ako nag-go. So, more on muna ako dun sa mabilis mag-process, ganyan. So, tinanay ko lang yung, mag-send ng mga resume sa mga Singapore agencies, ganun. Tapos, ayun, nagulat ako, around June katapusan, natanggap ako, like, eligible ako to take the exam, ganyan. So, around July, nag-exam ako sa Manila. I'm very thankful talaga sa jowa ko. Siya ang sumama sa akin sa lahat. Ayun, guys. Yeah, very thankful ako sa jowa ko talaga. As in, sinamahan niya ako nung time na yun, sa Marco Polo kami nag-exam, sa Ortigas yata yun. Ayun. Mag-share lang ko sa inyo ng mga clips dyan para alam niyo, ma-idea kayo. And then, around August, ayun, naka-receive ako ng email na pasado ako sa exam. So, thank you Lord talaga. And nga pala guys, during those times, hindi ako nag-off sa work. As in, dire-diretso pa rin ako nag-work. Kapag may off lang ako, minsan nakikipag-swap ako para kahit papano dire-diretso yung off ko, makapunta ako sa Manila. And then, hindi ako nagsabi sa kung kanino-kanino na nagtitake na ako ng exam, ganyan. Kasi, syempre, ayoko din ma-jinx, ganyan. Or like, ayoko din ng pressure. So, I keep it only to myself and sa jowa ko. Yung family ko, nasasabi ko din, pero hindi sila ganun kaniwala na nakapasa na ako and whatsoever, ganyan. Ayan. Medyo kasi ako guys, independent ako. Parang nagugulat na yung magulang ko, paalis na pala to, mga ganon. Or like, nakapasa na pala to, mga ganyan. Ayun. Tapos, September, November, pabalik-balik ako sa Manila noon kasi nagpa-process na ako ng papers, so punta dito sa Singapore, ganyan. So, yeah, around December, nagpunta lang kami, naggumala lang kami sa Bus Manor sa Swal. Sobrang ganda doon, guys. And I think ngayon mas maganda. So, bisitahin niyo yung page nila. Ang ganda ngayon, guys. Nung nakarating kami doon noong December 2024, marami pa silang Filifix doon pero maganda na talaga. Pero ngayon, I think halos lahat na-renovate na. As in, guys, puntahan niyo sa Swal. Ang ganda. So, ayun. January 2025, ayun na, guys. I think around January 25, 2025, ayun na, flight ko na dito, papunta sa Singapore. And then, oh my God, yun na talaga guys, na, doon ko na
na nanamnam na, oh my God, parang ang bilis, parang nandito na ako agad, ganyan. Parang ang total process lang nun sa akin is, wait lang, June, July, August, September, October, November, December. Parang 6 months, 6 to 7 months in total yung pag-process. As in guys, kung mag-abroad kayo, kailangan talaga kumpleto na talaga yung mga requirements ninyo para, or like mabilis kayong mag-process ng mga requirements para mabilis din kayo makaalis. Ayan. And then make sure wala kayong problema sa health para alam niyo wala kayong aberya, ganyan. Please wag kayong magbibisyo, ganyan. Iwasan niyo yung mga paninigarilyo, pag-vape, ganyan. Ano pa ba? UTIs din, mga gano'n. UTI. Inom kayo maraming tubig, tapos tapos iron-rich foods para hindi kayo ma-anemia or what. Tapos ano pa? Exercise para hindi kayo magkaroon ng heart problems. Ano pa ba? Pregnancy also. Please use contraceptives, ganyan, para naman walang aberya kapag mag-abroad kayo. Mag-abstain muna kayo sa sex or what. Nung January 25, 2025, nandito na ako sa Singapore, and then, actually, year 2025 talaga, the best year talaga guys, kasi halos lahat ng goals ko na-achieve, as in, sobrang thankful talaga ako. Thank you Singapore talaga. So, around February 2025, doon ako nag-start mag-work sa company namin, and I'm very thankful talaga sa company namin kasi sobrang, sobrang ganda, as in, walang masabi. Hindi ako gaano na homesick kasi halos lahat kami mga Pinoy. And then pangalawa, maganda din yung mga benefits. And then pangatlo, hindi ka nila pababayaan. Like as in feel ko talaga na na welcome kami. So I'm very very thankful talaga sa company namin. Thank you talaga. So, around March, syempre, adjusting pa din ako sa work life. Though, mostly training ang ginagawa namin. Kasi sa Singapore, hindi ka basta-basta isasabak sa work. May mga, may mga competencies ka munang gagawin, mga trainings, ganyan. And then, para ka lang nagre-return demo sa mga competencies mo, ganyan. So, kailangan talaga mag-aral pa rin talaga, as in, guys. Yun. And then, around April. First time ko din maka-travel makapunta sa Sentosa. Sobrang ganda rin sa Sentosa, guys. And then, super thankful ako sa family ni Ate Jam kasi nalibre kami ng hotel, ganyan. So, yun. Buti na lang talaga may mga friends ako dito sa Singapore. Kahit na ako lang mag-isa dito pagkarating ko, nagkaroon naman kami ng bond sa mga ka-workmates ko, ganyan, sa mga ka-housemates ko. So, yeah, thank you so much, guys. And kung wala kayo talaga, feeling ko depressed na ako dito. I mean, iba kasi talaga kapag may mga friends ka na mapagsasabihan or like, maayang gumala, ganyan. So, yun, thankful. Thank you, guys. And then, around May, ayun, eto guys, hindi ko na-expect na within 3 months na confirm na ako, or like, tapos ko na yung probationaries, nakapasa na ako sa competencies, ganyan. So, thank you talaga sa nurse manager namin na pumasa, na kinonfirm ako within 3 months. Thank you so much po. And then, alam niyo ba guys, masasabi ko talaga dito sa Singapore, apaka-safe. Kasi, nung time na din yun, hindi ko ina-expect na nahulog ko pala yung bank ATM, yung card ko, ATM card ko, tapos yung vaccine card ko, and then yung Espas card ko, guys. Oh my God. Hindi ko alam, nahulog pala siya habang, I don't know, siguro sa daan, dito, malapit sa place ko. And then, grabe, bigla na lang tumawag sa akin yung security namin sa company, and then sabi, naiwan mo ba yung DBS account mo, ganyan, kasi meron nagbalik dito. And then, pagka tingin ko sa bag ko, nga, nawawala nga yung ATM ko, ganyan. So, pagkarating ko sa baba, oh my God, meron daw nakahanap na mag-ama na Singaporean, tapos pinuntahan talaga nila yung company namin para ibalik yung yung card ko, yung vaccine cards ko, tapos yung Espas ko. Oh my God, grabe. Thank you so much po talaga. As in, sobrang blessed talaga ako noong time na yun. Kasi hindi man lang ako pinakaba. Kasi hindi ko talaga alam na nawala eh.
or like nahulog ko ganun. Tapos pagkarating ko sa guardhouse, oh my God, nandun, may nagbalik, ganyan. So, grabe, thank you so much po kung sino man po yung nakahanap na Singaporean na mag-ama daw. Oh my God, thank you so much po. As in, bless your family. So, ayan guys. June, July, August, September, October, November, December. Last year, more on work lang talaga ako noon. Tapos, nabay ko na din yung mga gusto kong bilhin. Around June, nakabili ako ng MacBook Pro. Ayan, 14-inch. Oh my God, guys. Kung i-convert nyo yun, mga around nasa ano yun, 110,000 pesos. Ganyan. Tapos, around July, nakabili ako ng DJI. Ito. DJI Osmo Pocket 3. Ayan. Nasa ano siya, around $500 ang nabili ko. I think mga nasa 35,000 pesos. Mga ganyan. Tapos, August, ayan. Pumunta dito yung jowa ko. Parang birthday treat ko na din yun sa kanya. Pero halos lahat siya din ang gumastos. Ayan. Tapos, September, ayan, nakabili ako nito, 17 Pro Max kasi guys, galing akong 12 Pro, ayan, as in, nag-ano na siya, ayan o, nag-LCD. So, yun, thankful talaga ako. Nabili ko to around 2,2. Yeah, 2,198 SJD. Yeah. So, around nasa 100,000, tama ba? Halos ka-price niya yung MacBook. Oh my God. Ang mahal din nung na-realize ko. Pero okay lang. Magagamit ko siya for 10 years. And around October, November, ayan, nagbakasyon ako sa Pinas. Magkakaroon ako ng separate video about it. So, trinay ko lang magpunta sa BGC, Binondo, QC, Pangasinan din, etc. Ayan. Dinalhan ko din yung kapatid ko ng ng computer, guys. Yung sikat na umiilaw-ilaw na PC, ganun. Yun. Grabe, sobrang thankful talaga ako sa Singapore, guys. And then December, ayan, nung December, bumili lang ako ng RL cap, yung Ralph Lauren cap na color pink. Ayan, gustong-gusto ko talaga magkaroon ng ganun na original. And then, oh my God, na-achieve ko. And then, On Cloud shoes, bumili ako ng waterproof kasi wait guys, na siya, storage full na. Dami ko pa talagang hindi na-edit guys na videos. Mahilig lang ako mag-video pero wala pa talaga na-edit ni isa. Kaya, ayan na, storage full na. Nag-delete lang ako ng iba. So, nasaan na tayo? Ayan, bumili ako ng On Cloud shoes na waterproof. Kasi dito sa Singapore, minsan bigla-biglang umuulan. And then, syempre, ayoko mabasa yung, yung medyas ko sa loob. So, yun na lang binili ko. Tapos, mukhang sulit naman siya. Nung una, medyo matigas siya actually, guys. Nanggaling kasi ako sa New Balance 530. Sobrang lambot talaga nun. As in, walang masabi. Hanggang ngayon, working pa din siya. Binili ko pa siya nung 2023. Hanggang ngayon, nagagamit ko pa rin. Yeah. As in terms of sobrang or siguro kasi waterproof yung nabili ko. So, iba yung texture niya. So, medyo matigas siya. Pero, so far ngayon, medyo lumalambot naman na after using several times, yeah. So, yeah. Nung December din, guys, November, December, nagpa-practice lang din ako ng sayaw nun kasi meron kaming Got Talent, ganyan. And then, hindi ko talaga na-expect na mananalo kami. So, thankful ulit ako. Apaka-blessed talaga ng 2025 ko. Very thankful ako kay Lord talaga. So, yun. So far, hanggang dun lang muna yung ikikwento ko. For the New Year's, January 2026, medyo unexpected na nangyari. Medyo nasad ako kasi namatay yung lola ko. Though, hindi naman siya unexpected kasi matagal na siyang bedridden. Pero syempre masakit pa din. Ang emotional ko pa rin until now. So, yeah. Hanggang ngayon medyo hindi pa ako nakaka-recover. Pero kailangan talaga mag-move on. So, yun. So, yun guys. Dito na muna magtatapos yung videos ko. Sa susunod, mag-share na lang ulit ako ng mga tips, etc. Kung may mga katanungan kayo, comment lang kayo dito sa YouTube, dito, or i-message nyo ko, guys. Katry ko talaga yung best ko na nag-reply sa inyo. Kasi minsan talaga, guys, out of reach talaga ako minsan. Kasi, minsan gusto ko lang mapag-isa, ganun, or like, ayokong
Basta ganun. Or like, minsan, busy din talaga ako, tulog ng tulog, ganyan. So, sana maintindihan nyo guys. Ang hirap maging adulting as in. So, yeah, thank you. Thank you.